Nakauwi si Juliana ng gabi na. Pagkapasok niya sa loob ng unit, ay nakita niya ang asawa at si Claire na magkatabing nakaupo sa sala, at nanunod ng TV. Nakaakbay pa ang isang kamay ni Joshua kay Claire. "Saan ka galing?" tanong ni Joshua na hindi pa din umaalis sa tabi ni Claire. Naligaw ako tapos nagtanong-tanong ako, kaya nakauwi na ako, pagsisinungaling ni Juliana. "Naligaw ka? Kagabi ka pa hindi umuwi?" Galit na sabi ni Joshua. Napayuko si Juliana at itinatago ang pamumula ng mga mata. "If I know, baka may lalaki na iyang inuuwian," singit na sabi ni Claire. Napatayo si Joshua at napakuyom ng palad nang marinig iyon. Nilapitan niya si Juliana at hinatak sa braso. "Habi nasasaktan ako," daing ni Juliana. "Kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, masasaktan ka talaga sa akin." Galit na sigaw ni Joshua, at hinhila na ang asawa papasok sa kwarto nila. Napaiyak si Juliana na pinag-iisipan siya ni Joshua na nagtataksil. Pagkapasok sa loob ng kwarto, ay isinalya ni Joshua si Juliana sa kama. Napahawak si Juliana sa tiyan niya, sa takot na baka may mangyari sa anak niya. "Kung gutom ka na, magluto ka ng pagkain mo. Huwag mo nang damihan, dahil lalabas kami ni Claire at doon na kami kakain sa labas," sabi pa ni Joshua. Saka tumalikod na ito kay Juliana, at lumabas na ng kwarto nila. Napahagulgol na naman si Juliana at napahiga. "Paano ko pa sasabihin sa daddy mo baby, ang tungkol sayo? Muhing-muhi na si daddy sa mommy mo," umiiyak pa ding sabi ni Juliana habang hawak ang tiyan. "I love you baby. Kapit ka lang dyan. Tiis muna tayo habang galit pa si daddy kay mommy," dagdag pang sabi ni Juliana. Lumipas ang isang oras, ay wala nang naririnig na ingay si Juliana sa sala. Kaya lumabas na siya ng kwarto, dahil kumikulam na din ang sikmura niya sa gutom. Pumunta siya ng kusina kung may pagkain doon. Walang pagkain na natira para sa kanya. Kaya nagluto na lang siya. Napapaiyak pa din si Juliana habang kumakain. Panay ang pagtulo ng luha niya. Habang naalala ang mga ginagawa, at ipinapakita ng asawa niya sa kanya. Nagring ang phone niya at nakitang tumatawag ang kapatid niya. Sinagot niya ito at pilit pinakalma ang sarili, para hindi mahalata ng kapatid niya na umiiyak siya. "Ate, kamusta ka na? Hindi mo na kami naalala ni Mama ha?" bungad na bati ni Jane, na may pagtatampo sa himig ng boses. "Okay lang naman ako. Kayo, kamusta na din dyan?" Pagsisinungaling ni Juliana. Pilit pinasisigla ang boses. "Marami lang ginagawa si ate. Alam mo naman may asawa na ako, na dapat pagsilbihan. Si Mama pala," dagdag pa ni Juliana. "Oh, good wife ang datingan mo ate. Pero masaya ako para sayo," ani Jane. Pekeng ngumiti si Juliana. Dahil sa sinabi ng kapatid. Si Mama pala busy sa bukid natin. Ibinigay na pala ni Lolo Juan ang sinasaka ni Papa noon na bukid, balita ni Jane. "Ganoon ba? Maigi naman at may pinagkakaabalahan na si Mama," saad ni Juliana. "Sige na ate, kinumusta lang kita. Miss ka na kasi namin ni Mama," palam ni Jane. "Miss ko na din kayo. Ihalap mo ako kay Mama Jane," sabi ni Juliana na naiiyak na naman nang maalala ang mama niya. "Mag-iingat ka dyan ate. Saka ikumusta mo ako kay Kuya Joshua. Sana makadalaw kayo ni Kuya dito sa Quezon," bilin pa na sabi ni Jane. "Sige, mag-iingat din kayo," sabi din ni Juliana, saka pinatay na ang tawag. Pagkatapos kumain ay iniligpit niya ang pinagkainan niya, at pumunta ng sala para linisin iyon. Nagkalat kasi ang pinagkainan ni na Joshua at Claire doon. Pagkatapos malinis ang sala, ay pumunta na siya ng kwarto nilang mag-asawa at naligo. Ngayon lang niya naramdaman ang panlalagkit mula nang umuwi galing hospital. Nahiga na si Juliana sa kama nila. Hihintayin niya sana ang asawa, pero nahila na siya ng antok, dahil sa pagod at panlalambot ng katawan, dahil sa kauuwi lang niya galing ng hospital. Nagising si Juliana ng mock-upang wala ang asawa sa tabi niya. Bumangon siya at umupo. Wala pa si Joshua, nasabi ni Juliana sa sarili. Kaya tumayo siya, at pumunta ng kanilang kwarto. Iniawang lang niya ng konti ang pintuan, para masilip kung na doon ang asawa niya. Nanlaki ang mga mata at napatikip siya sa kanyang bibig. Tahimik siyang lumuluha, saka isinara ng dahan-dahan ang pinto ng kwarto ni Claire.
Sa kadali-daling pumunta ng kwarto nilang mag-asawa. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito? Hindi pa ba sapat ang paghingi ko ng tawad sa'yo? Mahal na mahal kita, pero nasasaktan na ako. Nasasaktan mo na ako. Mga sigaw ni Juliana sa kanyang isipan. Humagulgol na siya ng iyak. Hindi nakatulog ng maayos si Juliana. Nangangitim ang mga mata at namumugto ito, dahil sa pag-iyak kaninang madaling araw. Pinilit niyang pasayahin ang sarili. Hindi siya dapat magpakita na talo sa asawa niya at kay Claire. May anak siyang dapat na iniintindi, at hindi ang mga walang kwenta na tao. Lumabas si Juliana ng kanyang kwarto, saka dumiretso sa kusina. Lagi na siyang naging gutuman. Hindi naman siya magtataka, dahil ipinagbubuntis niya ang anak nila ni Joshua. Pagdating niya sa sala, ay wala pa ang magaling niyang asawa at si Claire. Mukhang masarap ang tulog nila. Kaya nagluto na lang siya ng agahan nila, at maglinis ng buong unit. Bigla naman siyang nagtatakbo sa loob ng kwarto nila, at pumunta ng banyo. Samuka si Juliana ng samuka. Wala pa nga siyang nakakain, sumusuka na siya kaagad. Nakaramdam na naman siya ng gutom pagkatapos magsuka. Baby, huwag mong pahirapan si mommy. Tayo na lang ang magkakampi, at ikaw na lang ang lakas ni mommy, naiiyak na sabi ni Juliana. Naawa siya sa sarili na walang kasamang asawa, kasama sa ganitong mga panahon na pinagbubuntis niya ang anak nila. Kapag nagsusuka siya, walang humahagod ng likod niya, kapag may gusto siyang kainin, at kapag masama ang pakiramdam niya. Dumiretso muna si Joshua sa bar ng kaibigan na si William. Si Claire ay nagpaiwan na muna sa bahay nila. Dahil matagal din sila na hindi nagkasama na buong pamilya. Umorder siya ng isang bote ng whiskey. Gusto niyang magpakalunod sa alak ngayong gabi. Binabagabag ang konsensya niya, sa mga masasamang pinaggagawa niya sa asawa. Pare, andito ka na naman. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa alak. Wala kang makukuhang sagot dyan sa mga tanong mo, bungad na sabi ni William sa kaibigan, at umupo sa harap nito. Gusto ko lang uminom. Pagrarasan ni Joshua. Dalawa lang ang dahilan kung bakit ka pumapasyal sa bar ko. Una, kapag naghahanap ka ng bagong babae. Pangalawa, kapag may problema ka. Hindi kita makikita dito kapag ayos ka. Naiisip ko lang yung mga nangyari sa amin ng asawa ko, ani Joshua. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ni Claire, kaya nalasan niya ang utak mo. Hindi na ako magtataka na gigising ka isang araw na wala na ang asawa mo. Tinunggal lang ni Joshua ang alak sa baso niya, at hindi pinansin ang sinabi nito. Sige, huwag mong pansinin ang mga sinasabi ko. Anong plano mo ngayon sa asawa mo? Ani William. I'm filing an annulment, diretsyong sagot ni Joshua. Ipagpapalit mo ang mabait, inosente at maganda mong asawa, sa isang babaeng pakawala. Para kang nagtampo sa bigas Joshua. Napailing-iling lang ng ulo si William. Si Joshua naman ay patuloy na tumutungga ng alak sa baso. Pero huwag kang pupunta dito sa bar ko, tapos iiyak ka kasi na-realized mo na mahal mo pala talaga si Juliana. Matutuwa talaga ako kapag nangyari iyon. Dahil nagising na ang asawa mo, na kinasama ka pa na mas masahol pa ang ugali sa aso, inis na din na sabi ni William. Man, wake up! Mas mahal ka ni Juliana, at mas karapat dapat siya sa'yo. Ang ganoong klase ng babae minamahal. Ayokong konsintihin ang mga mali na pinaggagawa mo sa asawa mo. Maawa ka naman kay Juliana Joshua, mahabang litanya ni William. Hindi nito masikmura ang pag-alila ni Joshua, at ni Claire kay Juliana. Nasaktan ni Juliana si Claire, at muntik nang mawala ang anak ko. Ngayon ipagtanggol mo pa ang babae na iyon. Galit na saad ni Joshua habang panay ang inom ng alak. Tinanong mo ba at inalam mo ang dahilan, o totoong nangyari ng gabi na yon? Sa malamang hindi, kasi kung nalaman mo hindi ka sana magagalit ng ganyan sa asawa mo, ani William. Natahimik si Joshua sa sinabi ng kaibigan. Isipin mo kung sino ang mas nasasaktan dito. Maging pantay ka naman sa dalawang babae sa buhay mo. Kung hindi mo kaya, pumili ka na lang ng isa, para wala ka nang nasasaktan, payo pa ni William sa kaibigan. Sana ako na lang ang pinakasalan ni Juliana, pahabol na sabi ni William. Dinig na dinig ni Joshua iyon. At napalingon sa kaibigan. Anong sinabi mo? Napakuyom ng kamay si Joshua, at tinanong ulit kay William ang huling sinabi. Sana ako na lang ang pinakasalan ni Juliana.
Ano Joshua, nasasaktan ka ba? Bakit ka naman masasaktan, bato ang puso mo pagdating kay Juliana? Pare bago ko kalimutan na kaibigan kita, umalis ka na lang sa bar ko. Dahil lalo mong hindi magugustuhan ang mga sasabihin ko sa'yo, at kunin ko si Juliana sa'yo. Galit na taboy ni William kay Joshua. Tumayo si Joshua at kumuha ng 5,000 yen sa wallet niya, saka inilapag sa mesa. Pagkatapos ay walang palem na tumalikod sa kaibigan niya. Remember this Joshua, I will take your wife to me. Pagkatapos ay ilalayo ko siya sa'yo, malalakas na sigaw ni William sa papalayong si Joshua. Saka napataas ang gilid ng labi. Nagpanteng ang tenga ni Joshua. Saka mabilis na tumakbo palapit kay William, saka sinuntok ito sa mukha. Nagulat ang mga naroon sa bar ni William, sa ginawang pagsuntok ni Joshua. Pinatayo ng isang bouncer si William, samantalang si Joshua ay hawak ng 2 bouncer. You're my friend since high school, tapos tataluhin mo lang ako. Wala kang kwentang kaibigan. Nagpupuyos sa galit si Joshua, habang dinuduro ang kaibigan, at nagpupumiglas sa mga nakahawak sa braso niya. Aaminin ko sa'yo, nagkagusto ako kay Juliana. Pero ikaw ang pinakasalan niya at minahal niya, kaya inggit na inggit ako sa'yo. Ngayon, anong ginawa mo? Binabasura mo, at sinasaktan mo lang si Juliana. Sana talaga sa akin na lang siya, at hindi ikaw ang naging asawa niya. Sigaw na sambat ni William. Well, sorry ka na lang dahil sa akin ang asawa ko. Madiing sabi ni Joshua, saka tinanggal ang mga kamay ng 2 bouncer sa braso niya. Saka inayos ang suot na nagusot, at umalis na ng bar ni William. Umuwi si Joshua na galit, at hinanap si Juliana. Juliana, sigaw na tawag ni Joshua sa asawa. Patakbo namang lumalapit si Juliana kay Joshua. Nasa kusina lang ako, gutom ka na ba? Sagot at tanong ni Juliana sa asawa. Napansin nito ang itsura ng asawa. Galit na galit ito at parang mananakit ng tao. Pabiglang hinhila ni Joshua ang braso ng asawa. Huwag na huwag kung makikita na nakikipag-usap ka sa mga lalaki. Kapag nakita kita baka masaktan kita Juliana. Tandaan mo yan. Galit na banta ni Joshua sa asawa. Namumula ang mga mata nito sa galit. Natakot at umiyak na si Juliana, habang hawak pa din ni Joshua ang braso niya. Aray, habi nasasaktan ako, saka bakit naman kailangan mo pa akong pagbantaan? Tanong ni Juliana, habang nasasaktan na sa mahigpit na hawak ng asawa niya sa braso niya. Wala akong ginagawang masama, huwag kang mag-alala dahil hindi ako katulad mo na nagtataksil. Matino pa ang utak ko, at may respeto ako sa kasal natin. Galit na din na sabi ni Juliana, kahit na tumutulo ang luha sa mga mata niya. Natigilan at nabitawan ni Joshua si Juliana. Doon na nagkaroon na pagkakataon si Juliana na umalis sa harap ng asawa. Dali-dali siyang pumunta ng kwarto niya at inilock ang pinto. Naupo siya sa kama niya, at niyakap ang mga tuhod habang umiiyak. Maya-maya pa ay kumakatok si Joshua sa pintuan ng kwarto nilang mag-asawa. Juliana, buksan mo ang pinto. Malakas na sigaw ni Joshua. Takot na takot si Juliana habang nasa loob ng kwarto niya. Kinuha ni Joshua ang susi ng kwarto nila sa kanyang drawer sa sala, at binuksan ang pinto. Nagtatadyes ang mga bagang na nilapitan ni Joshua ang asawang nanginginig sa takot. Hubby, please maawa ka, pagmamakaawa ni Juliana sa asawa. Pero bingi si Joshua.at na gawa niyang pagsamantalahan ng asawa. Walang tigil sa pagluha si Juliana. Wasak na siya. Sobra na ang mga paghihirap niya. Pero natatalo ang isip niya sa pagmamahal nito sa asawa. Hanggang saan ko kailangan magtiis Joshua? Hanggang kailan mo ba ako pahihirapan? Kahit na ganito ang ginawa mo sa akin, mahal na mahal pa din kita, sambit ni Juliana sa sarili, habang nakaupo sa kama nila, na nakaupo at yakap ang mga tuhod. Habang si Joshua ay mahimbing na natutulog. Pagkagising ni Joshua ng umaga, ay hinanap ng mata niya ang asawa. Bumangon siya sa higaan, at napahawak sa kanyang sentido. Masakit ang ulo niya. Siyang pagbukas ng pinto ay ang papalapit na si Juliana na may dalang tray ng pagkain. Kumain ka na, saka inumin mo ang gamot pagkatapos. Alam ko na masakit ang ulo mo dahil sa hangover. Si Claire pala hindi pa ata uuwi, baka bukas pa daw, mahabang sabi ni Juliana.
Habang tahimik na nakatingin lang si Joshua sa asawa. Maaliwalas ang mukha ni Juliana. Hindi mababakas ang hirap ng kalooban sa mga pinaggagawa ng kanyang asawa. Naitandaan niya ang sinabi ng mama niya, noong bago pa lang sila ikasal ni Joshua. Kaya nagtitiis siya pero kung hilingin ni Joshua na maghiwalay sila, ay tatanggapin niya. Gusto niya pa din na kompleto ang pamilya niya, na binubuo kasama ang anak nila at si Joshua. Tumayo si Joshua at pumunta ng banyo para maligo. Hinanda na din ni Juliana ang damit niya, na nakalagay sa malilit na sopa sa loob ng kwarto nila. Lumabas naman sa kwarto nila si Juliana, saka pumunta ng kusina. Umupo siya sa gilid saka umiyak ng umiyak. Gusto niyang sumigaw. Gustong niyang ilabas ang lahat ng galit niya, pero hindi niya kayang gawin. Napahawak na lang siya sa kanyang tiyan. Anak, konting tiis pa. Konting-konti na lang umiiyak na sabi nito sa impas na tiyan. Attorney Salvation, is the document ready? Tanong ni Joshua sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ipinatawag niya ito sa kanyang opisina. Yes, Mr. Simpson, at ito po, sabay abot ng isang folder, laman nito ang annulment paper na ipinaayos niya. Pirmahan niyo na lang po, at sa asawa niyo na lang po ang kulang na pirma, ani Mr. Salvation. Tumango-tango ng ulo si Joshua. Sir, alam po ba ito ng lolo niyo? Makikipaghiwalay po kayo sa asawa niyo nang walang alam ang pamilya niyo. Saad ni Mr. Salvation. No, at hindi nila dapat ito malaman. Kinailangan ko muna na makuha ang parte ko sa Quezon, before ko papirmahan sa asawa ko ang annulment paper namin. Then magpapakasal kami ni Claire, sagot ni Joshua. While kanina ay nag-usap na sila ng lolo Juan niya. Tatanungin lang sana niya ang tungkol doon. But to his surprise, naipangalan na pala sa kanya lahat ang mga properties nito sa Quezon. Ngayon hindi na niya kailangan pang magtiis, pakisamahan pa si Juliana. Okay, Mr. Simpson, I have to go. Pakipadala na lang po sa opisina ko, kapag napirmahan niyo yan pareho, paalam ng abogado kay Joshua. Pagkatapos ay lumabas na ito ng opisina niya. Matagal na niyang napag-isipan iyon. Isang buwan na lang naman ang natitira sa pagsasama nila ni Juliana. Gusto niyang huwag ng pahirapan pa ang asawa, at palayain na lang ito. Sandra, buy for me a bouquet of tulips. And bring to my office, utos ni Joshua sa sekretarya niya. Saka itinuloy ang pagpirma ng mga dokumento sa lamesa niya, pati na ang annulment paper na ibinigay ng abogado niya. Sisunduan niya si Claire sa bahay nila. 2 araw na din na tumigil doon si Claire, kasama ang mga magulang niya. Gusto niyang makasama ang babae dahil sa anak niya. Samantala si Juliana ay nililinis ang buong kondo. Uuwi na daw si Claire ngayong araw, at sisunduan ito ni Joshua mula sa bahay ng mga magulang nito. Naisipan niyang puntahan ang 2 bata, na tumulong sa kanya noon. Ibabalik niya ang naibayad ni Zinob sa hospital noong nawalan siya ng malay. Kaawa naman ang mga batang iyon. Nagpapakahirap sa pagtatrabaho, nasabi ni Juliana sa sarili. Tapos na siyang gawin ang lahat ng trabaho sa loob ng kondo. At bihis na siya. Sukbit ang kanyang bag, at lumabas na ng kondo. Nasa labas na siya ng building, at naghihintay ng taxi. Nang may humantong sasakyan sa harap niya. Binuksan nito ang bintana, at ngumiti ang lalaking sakay niyon. Juliana, may pupuntahan ka ba? Tanong ni William. Pero hindi sumasagot si Juliana dahil hindi niya ito kilala. Bumaba na lang si William ng sasakyan niya, at nilapitan si Juliana. I'm William, nakalimutan mo na ako. Ako ang best man ng asawa mo, at isa sa nagsayaw sayo noong debut mo, saad ni William. Doon lang naalala ni Juliana si William. Oo, ikaw yung kaibigan ng asawa ko, nakangiting sagot ni Juliana. Nahiya naman si Juliana na hindi kaagad nakilala ang kaibigan ng kanyang asawa. May pupuntahan ka ba? Halika na hatid na kita, nakangiting presenta ni William. Nakatitig lang ito sa maamong mukha ni Juliana. Tumango ng ulo si Juliana, at inalalayan ni William na pumasok sa loob ng kotse niya. Hindi akalain ni William na magkikita sila ni Juliana. Tahimik lang si Juliana na nakaupo katabi si William sa driver's seat. Pasulyap-sulyap naman ang binata sa kanya. Nahihiya ka ba sa akin? Basag na tanong ni William sa katahimikan ni Juliana, habang tutok ang mga mata sa daan. Umiling ng ulo si Juliana,
at hindi makatingin kay William. Napatawa ng mahina si William. Kahit na mahina ay hindi pa din iyon nakalampas sa pandinig niya. Bakit ka natatawa? Inosenteng tanong ni Juliana. Wala lang. Tinanong kasi kita, ang sagot mo hindi, pero hindi ka makatingin sa akin. So, nahihiya ka talaga sa akin, sabi ni William na nakangiti pa din. Napangiti na din si Juliana, hindi pala niya kayang magsinungaling sa kilos niya. Saglit na natahimik si Juliana. Joshua is really lucky to have this kind of woman, nang hihinayang nasabi ni William sa isip. Would you mind kung pumunta muna tayo ng coffee shop, bago kita ihatid sa pupuntahan mo? Pambabasag tanong ulit ni William, sa katahimikan ni Juliana. Napalingon si Juliana sa binata. Gusto sana niyang tumanggi, dahil alam niyang magagalit ang asawa niya. Stop worrying about your husband, Juliana. Kung iyan ang iniisip mo, napatigil si William sa gilid ng kalsada at hinarap si Juliana. Saka siya humarap kay Juliana na nakayuko, at nagbabadya ng umiyak. I'm sorry kung may nasabi akong hindi maganda. Please look at me, ani William. Umiiyak na si Juliana, pakiramdam niya nakakaawa siya sa harap ng kaibigan ng asawa niya. Okay lang ako, tipid na sagot ni Juliana. Nakayuko lang ako at patuloy na tumutulo ang mga luha. Kailan ka naging okay, Juliana? Bakit ka nagtitiis kay Joshua? Pwede ka namang umalis sa poder niya, at magpakalayo-layo. Wala kang alam. Hindi mo alam ang nangyayari sa buhay naming mag-asawa. Sino ka ba para pakialaman ang buhay namin? Galit na sabi ni Juliana na umiiyak pa din. I'm sorry, alam kong hindi ko dapat panghimasukan ang problema ninyong mag-asawa. Nasasaktan lang ako kapag nakikita kitang umiiyak ng ganyan. Mas nasasaktan ako na alam ko na sinasaktan ka ni Joshua at pinahihirapan, madiin na sabi ni William. Saka napahampas sa manibela. Nagagalit si William. Sobra ang galit niya para sa kaibigan. Nanginginig naman sa takot si Juliana, at tahimik na umiiyak. Nakita ni William ito, at awang-awa siya sa itsura ni Juliana. Kinabig niya iyon at niyakap. Don't cry. Sorry kung nabigla kita, alaw ni William kay Juliana. Tinulak ni Juliana si William sa pagyakap nito bigla sa kanya. May asawa akong tao, William. Saway ni Juliana sa binata. Itinuturing ka bang asawa? Juliana, mahal kita. Huwag mong masamain ang pag-amin ko sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na may nagmamahal pa sa iyong iba. Na hindi tama ang mga ginagawa ni Joshua sa'yo. Gusto kong gumising ka sa katotohanan, na hindi ka mahal ng asawa mo. Masakit pero tama naman si William. Hindi naman talaga siya mahal ng asawa niya. Siya lang naman itong nagmamahal, at nagpapakamartir sa asawa niya. Kung kailangan mo ng kausap, at taong matatakbuhan, bukas ang palad ko na tatanggapin ka, sabi ni William, saka hinawakan ang kamay ni Juliana. Buntis ako, amin ni Juliana na ikinabigla ni William. William cursed. Sobrang swerte talaga ng kaibigan niya, at magkakaanak na sila ni Juliana. Huwag mong ipaalam sa kanya ang dinadala mo. I know may plano ang Diyos, kung bakit nangyayari lahat ng ito sa'yo. Pero masaya ako na kasama kita ngayon, Juliana. Tatanggapin kita kahit ano pa man ang nakaraan mo, pati na ang batang dinadala mo. Hinatid si Juliana ni William sa isang malilit na iskinita. Hindi na sila nakapunta ng coffee shop, dahil sa pag-uusap nilang dalawa. Natutulalang nasa utak pa din niya ang lahat ng mga napag-usapan nila ni William. Gumaan ng konti ang bigat na nararamdaman ni Juliana. Kahit paano napawi ang sakit na nararamdaman, nang makausap ang magkapatid. Ate, okay lang magpahinga kapag napapagod ka na. Hindi sa lahat ng oras matapang ka. Pahalagahan mo ang sarili mo, pati na ang batang dinadala mo, Ate Juliana, sambit na payo ni Zinab. Paano mo nalaman na masama ang loob ko? Tanong ni Juliana. Sa mga mata mo, masyadong malungkot, kahit na minsan ngumingiti ka at tumatawa, malungkot pa din ang mga mata mo, sagot ni Zinab. Mabuti ka pa alam mo na nasasaktan na ako, at nahihirapan na. Hindi ko alam kung paano mawawala ang sakit, na nararamdaman ng loob ko, umiiyak na sabi ni Juliana. Niyakap siya ni Zinab. Saka iniharap. Ate, magtiwala ka lang sa mga taong na nakapalibot na nagmamahal sa'yo. Nasasaktan ka, pero subukan mong tumingin sa mga magagandang bagay na meron ka ngayon. Lalo na ngayon buntis ka.
Andito kami ni Zia para sa'yo Ate Juliana. Kapag gusto mo ng sumuko, pwede ka naming samahan. Mula sa isang 17 taong gulang na bata, na marunong nang magpayo sa mas matanda sa kanya, kahit na wala pa itong alam sa pag-ibig. Napangiti si Juliana sa isiping iyon. Maswerte pa din talaga siya, at hindi siya pinababayaan ng Diyos, dahil sa mga taong ibinigay sa kanya, na tunay na nagmamahal sa kanya. Saan ka galing babae? Bungad na sigaw ni Claire nang makapasok Juliana sa loob ng unit nila. Nakapamaywang pa ito, at nakataas ang isang kilay.